meron po silang konsepto ng pag-iipon para sa kanilang mga emergency o kaya naman ay mga saving fund. Dahil ang gusto ng tao, yung kasabihan na kapag may sinuksok, meron daw mabubunot. Di po ba? So, ayaw ng tao na wala siyang magagamit sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan at pamumuhay. Kung kaya't ang tao ay nagtatrabaho, kung kaya't ang tao ay patuloy na naghahanap buhay. Pero sa kabilang banda, dapat ho nating naiintindihan na sa ating buhay dito sa lupa, bilang mga mananampalataya, ay huwag nating kalilimutan na lahat tayo dito ay steward lamang ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga bagay na mayroon tayo. Kaya naman, sa turo ng banal na kasulatan, nagbibigay siya ng mga aral na dapat na ang isang Kristiyano ay naghahanda siya sa kanyang puso para sa kanyang kaisipan sa kabilang buhay. Kaya ngayong umaga, pag-aaralan po natin ay makikita natin sa Mateo chapter 6 verses 19 to 21. Please open your Bible in Matthew chapter 6. Mateo chapter 6 verses 19 to 21. Ang sabi ng verse 19 ay ganito. Now listen carefully. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ay ang mga kayamanang sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang ating preaching passage na ito ay bahagi ng ating preaching team sa mga nakaraang buwan na Biblical Stewardship at tayo ay nasa part 8 na o ikawalong bahagi. Ang paksa po natin ngayon, buhat po dito sa Matthew chapter 6 verses 19 to 21 ay pag-iimpok ng mga kayamanan sa langit. Ang libro ng Mateo ay sinulat po, of course, ni Saint Matthew. Na kung saan, pinipresent niya dito na si Jesucristo ay hari. Jesus is the King. Ibig sabihin, kapag pinag-usapan yung salitang hari, siya ang nagro-rule o namamahala sa isang bayan o sa isang bansa sapagkat siya ay king. Siya ay ruler. Ngayon, pinapakita rito sa ating paksa sa umagang ito na dapat tayo bilang mananampalataya, pinapasakop natin, sinasubmit natin ang ating mga sarili sa ating Panginoong Jesucristo as the King of our lives. Amen po ba? Siya po ang hari ng ating mga buhay. Sa passage na ating binasa, sa Matthew chapter 6, bahagi po ito ng Sermon of the Mount o pangangaral sa bundok ni Jesus. At kadalasan ito ay tinatawag na the Beatitude o ang dapat na maging ugali at katangian ng mga disciple o ng mga alagad ng ating Panginoong Diyos. And I do believe na lahat tayo ay anak ng Diyos. Amen po ba? Lahat tayo ay alagad ng ating Panginoong Diyos. Mula chapter 5, chapter 6 hanggang chapter 7, kung mapapansin natin, sabi ko kanina, ito ay dapat nakatangian ng mga mananampalataya o ng mga disciple. And one of the character of the disciple ng ating Panginoong Jesucristo
ay yung pagtatanggal sa kanyang puso ng tinatawag na sa English ay greediness. Sa Tagalog, pag sinabing greedy, ay medyo pangit pakinggan. Tama po ba? Pag sinabing greedy, medyo pangit pakinggan, pero sa rektahan salita, yung pagiging sakim. Tama po ba? Yung pagiging ganid. We as part of God's kingdom, bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos, ang nais ng Panginoong Diyos, mamuhay tayo nang nakasentro sa pagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, ang ating pag-aaral, part ng turo ni Jesus Christ, ng mga katangian natin dapat, ay may konsepto tayo sa ating puso ng pag-iimpok ng mga kayamanan sa langit. Pero gusto ko pong bigyan muna kayo ng paunawa na I am not against sa mga binebless ng Panginoong Diyos. Amen? Natutuwa po ako kapag pinagpapala tayo ng Panginoon materially, financially sa buhay natin. Kasi nakikita natin, at alam ko, the more na binebless tayo ng Panginoong Diyos, practically, materially and financially sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng kakayanan na makatulong sa gawain ng Panginoong Diyos. Amen po ba? So that is our prayer. Ang prayer natin, Lord, pagpalain niyo po ang mga hanap buhay, ang mga pinagkakakitaan ng mga kapatiran. Even myself, I always praying sa Panginoong Diyos, sa bawat isa sa inyo, na pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Tawa niyo? At of course, in my family, ganun din po. Pero meron tayong purpose bakit natin hinihingi sa Panginoong yon. Kasi ang gusto natin na maging channel of blessing tayo ni Lord saan? In His kingdom. Okay? At sa mga mahal sa buhay natin o mga sa taong nakapaligid sa aton. Ngayon, meron akong malaking katanungan na dapat nating sagutin. Lahat po ba ay may hawak na ng handout? Okay, ganito ang aking tanong. Paano tayo makapag-iimpok ng mga kayamanan sa langit? Minsan mayroon akong nakausap na pastor, bakit naman natin kailangang mag-impok ng kayamanan sa langit? Eh doon naman, pagka nandun tayo, wala namang kailangan ng Panginoon, di ba? Ang langit ay, lalakaran mo ay mga ginto, di po ba? Wala nang pangangailangan doon. Pero sabi ko sa kanya, nang sinabi ni Jesus Christ na mag-impok kayo ng kayamanan sa langit, ang gusto niyang ipaunawa dito sa atin, kung ano yung binigay niya sa atin dito, ay ipaglingkod natin para sa Kanya. Amen po ba? Now, this is again my question. Paano tayo makapag-iimpok ng mga kayamanan sa langit? Nagbigay po ako ng 4 na katotohanan coming from Scripture, at ito ay maaari nating sabihin topical. And these 4 truths na ating pag-aaralan ay based on the Word of God. Number 1, sa pamamagitan ng pagsunod mo sa utos ni Kristo. Mga kapatid, this is the command of Jesus Christ. Utos po ng ating Panginoong Jesucristo ito na makapag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Sa inyo po mga handout, pakisundan po ako. Sinabi sa atin ni Jesus, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Maliwanag po yan sa Matthew chapter 6 verse 20. Tama po ba? Sa Matthew chapter 6 verse 20, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo dyan, sa halip, impukin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang tanga at kalawang, at walang nakapapasok na nanakaw. Now, pinapakita rito ng ating Panginoong Jesucristo, anumang bagay na ating iniimpok dito sa lupa ay maaaring mawala. Kapag ka po may dumating sa atin, halimbawa, let's say, may dumating sa ating 20,000. Sa ayot sa gusto nyo po, mawawala po sa kamay natin yan. Tama po ba? In other words, yung mga bagay na mayroon tayo dito sa lupa ay isang pansamantala lamang. And that is temporal.
ating titingnan, binanggit ni Jesus ang salitang mag-invoke kayo. Tama po ba? Now, na sinabi ni Jesus Christ ito, this is not suggestion. This is imperative. This is command of Jesus Christ. Kung ikaw ay totoong anak ng Diyos at kabilang ka sa kanyang kaharian, you need to treat this command of Jesus Christ na ito ay para sa ating lahat. Ang salitang mag-invoke ay mayroong kahulugan na pagtitipon. Amen po ba? Mayroon siyang kahulugan na pinagsama-sama. Ano ibig sabihin dito? Kung inyong papansinin, para sa isang simpleng mga pananalita, ang isang tao, kapag nag-iimpok siya ng pera, ibig sabihin, nilalagay niya ito sa isang lalagyan, at ang ginagawa niya, dinadagdagan niya ito. Tama po ba? Sa wikang English ay savings. Tama po ba? Yung nag-aarkan siya noong mga makalumang panahon. At kung kayo naman ngayon ay gumagamit na ng mga bank account, ay makikita natin yung mga ipinapasok na pera doon. O kung meron pa kayong GCash na ito yung balance ninyo, kapag may naglagay, pumapasok, napupuno siya. Tama po ba? So ngayon, malinaw kay Jesus Christ na ang salitang mag-impok ay pagtitipon o pagsasama-sama. Ngayon, nung sinabi ni Jesus Christ na mag-impok kayo, nung sinabi ni Jesus Christ na mag-ipong kayo, nung sinabi ni Jesus Christ na pagsama-samahin ninyo, of course, this is a continuous na paggawa natin sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Ngayon, ano yung command niya? Mag-impok kayo ng ano daw po? Hindi niya sinabi ng kayamanan sa lupa. Right? Ano sabi niya? Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Kung inyong papansinin, merong command si Jesus Christ. Ang sabi niya, masunod nawa ang inyong kalooban sa langit, katulad dito sa lupa. Ang tanong lang natin ngayon dito, kung pinag-iimpok tayo ng Diyos sa langit, ano ang kahulugan nito? Sinasabi niya sa atin dito na kailangan nating mag-impok sa kanyang kaharian dito sa lupa. Nakuha niyo yung punto? So, ibig sabihin, everything na ginagawa mo sa kaharian ng Panginoong Diyos, dito sa church, bilang bahagi ng katawan ng ating Panginoong Diyos, ay nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. Alam niyo, ang sabi ho ng Biblia, in the book of Revelation chapter 20, lahat ng ginagawa natin ay nakasulat sa mga aklat. Amen po ba? Ang sabi doon, binuksan ng Diyos ang kanyang mga aklat. Tama po ba? At hinatulan ang mga tao, which is yung kanyang mga anak, ayon sa mga nakatala sa aklat. Alam niyo po ba na every things, every amount, every effort na ginagawa ninyo in the kingdom of God in this world is counted in heaven. Amen po ba? Based on Revelation chapter 20. Bakit? Sabi, hinatulan ang mga tao, which is yung kanyang mga anak, ayon sa nakasulat sa mga aklat. Alam niyo, mayroon pang isang magandang excuse me, passage eh. Sandali lang po. Yung passage sa Malakias chapter 4. Nag-usap-usap yung mga taong may takot sa Diyos. At ang sabi ni Yahweh, isulat mo ang lahat ng naririnig mo na kanilang mga sinasabi. Okay, punto? Dahil ang Diyos natin ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, ang Diyos natin ay all-knowing God, lahat ng ginagawa natin at iniimpok natin sa paglilingkod natin sa Panginoong Diyos through His visible kingdom in this world, which is His church, His ministry, ay alam ng ating Panginoong Diyos. Kaya nung sinabi niya ngayon dito, mag
mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Meron pong mga nagiging, minsan nag-a-approach ako sa isang kapatid. Sabi ko, "Sister, pwede ba na tumulong ka sa isang project namin?" Wala namang, hindi naman niya sa akin inabot yung pera. Walang literal na inabot ng pera. Pero sabi ko, kung gusto mo na sinihipo ka ng Lord na tumulong doon sa ministry, may nagbigay 2K Ayoko mo nang panggitin yung pangalan. So may 2K na tayo na pandagdag sa pagpapagawa ng simbahan natin. Sabi niya, sige po, magpapadala ako. Wala siyang literal na pera na binigay sa akin. Tama po ba? Pero because of GCash, pumasok doon sa GCash ko. In the same way, we are not giving literally sa heaven ngayon. Amen po ba? Pero lahat ng ibinibigay natin kay Lord, ano nangyayari? Naka-record. Pumapasok saan? In the heavenly realm. Amen po ba? So yan yung gusto natin ipakita. Kaya sabi niya, sinabi niya sa atin ni Jesus, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Matthew chapter 6 verse 20. Inuugnay ni Jesus, pakisundan niyo po ako, inuugnay niya ang utos na ito sa pagnanais ng ating puso. God want us to desire, ano ito? Ito yung binabanggit sa chapter Matthew 6:21. Kasi ang sabi niya, kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kapatid, it is the issue of our heart. Amen po ba? Hindi, sabi ko sa inyo, hindi ho masama ang kayamanan because that is neutral. Non-living things po yan hindi naman po yung gumagalaw. Tama po ba? Pero ito ay issue ng ating puso. Ngayon, sabi ni Jesus Christ, kung ang heart natin ay wala sa Panginoong Diyos, ano yung pwedeng mangyari sa atin? Ang sabi ngayon dito, gusto sa ating ipaalam dito, doon din natin lalagay ang ating puso. Kaya ang sabi niya, doon sa verse 21 ng chapter 6, kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kuwari, meron kang 1,000,000 sa bangko. Tama po ba? Hindi mo makalilimutan yun. Nasa puso mo yan. Basta ako, may 1,000,000 na ako, 2,000,000 ako account sa nakalagay sa account ko sa bangko. Tama po ba? Pero ang sinasabi niya ngayon, hindi masama ang kayamanan. Pero ang gusto niya, simple lang. Yung buhay natin, dapat, hindi siya dinodomina ng anumang kayamanan na mayroon tayo na magpapalayo sa ating Panginoong Jesucristo. It is the issue of our heart. Pero alam niyo, sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5 verse 8, ano sabi niya ron? Mapapalad ang may malinis na puso. Bakit? Sapagkat makikita nila ang Diyos. If our heart is pure and clean, at nagro-rule si Jesus sa ating mga puso, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at Kanyang salita, alam natin, kahit na tayo ay binebless ng higit pa ng ating Panginoong Diyos, practically and financially, sasabihin pa rin natin, Lord, you are my Lord and my Master. Lahat ng bagay na mayroon ako, this is not mine, but yours. Tama mo ba? Sa iyo to. And if you want to use all of this for your glory, wala akong tanong para gamitin ko para sa inyong kaluwalhatian. The issue is our heart. Kaya ang sabi ron, kapag pinagpatuloy nyo, yung Matthew chapter 6, especially in verse 10 and 20, mapapansin natin doon, kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. If your heart is full of greediness, when it comes to finances and material things sa mundong ito, magiging nakasentro na ang buhay mo doon sa mga bagay na pansamantala sa halip na sa Panginoon at sa eternal. Noong namatay yung tatay ko, ang ginagawa niya, yung naibibigay sa kanya, nilalagay niya sa pitaka. Nilalagay niya sa pitaka niya.
Dalawa daw pitaka eh. Ngayon, nung may sakit na siya, gamitin ko lang ilustrasyon, binigay niya sa nanay ko. Ngayon, nung binigay niya sa nanay ko, of course may laman po. Sabi ko sa kanila, ano, totoo no? Kahit mag-ipon ka pa ng pera mo, pag namatay ka, may iwan lang talaga sa mga mahal mo sa buhay, hindi mo rin madadala eh. Tama po ba? Which is, maganda naman talaga na may maiwan ka. Pero what is my point is, lahat ng meron tayo. Kapag dumating ang panahon ng pagpapahinga ng ating katawan, amen po ba? Everything we have, iiwanan po natin sa mundong ito. And that is the language of Apostle Paul in 1 Timothy chapter 5. Ano sabi niya? Ang sabi niya, hubad tayong dumating sa mundong ito. Ano yung kasunod? Hubad din tayong aalis dito. So, ang gusto ipakita ng Lord sa atin, kung gusto po natin na makapag-impok ng mga kayamanan sa langit, kailangan po nating sundin ang utos ng Panginoong Diyos. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagkilala mo na may gantimpala sa iyo si Kristo. Yun yung dapat nagmo-motivate sa atin. Kung tatanungin tayo, paano ako makapag-iimpok ng mga kayamanan sa langit, ang sagot ay sa point number 2. Sa pamamagitan ng pagkilala ko na may gantimpala sa akin si Kristo. Binabanggit ng Biblia ang mga gantimpala na naghihintay sa pananampalataya na naglilingkod ng tapat sa Panginoon sa mundong ito. Tingnan niyo po ang Matthew chapter 10, verse 41. Sa Matthew chapter 10, verse 41, ganito ang sabi ni Jesus Christ in verse 41. Sabi niya ay ito, ang tumanggap sa isang propeta, dahil sa siya'y propeta, ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. Ang tumanggap sa isang taong matuwid, dahil sa siya'y matuwid, tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Now, gusto ko muna paunawa sa iyo, when Jesus, sinabi niya ito sa kanyang mga kausap, ang issue rito ay ang recipient ng mga taong tatanggap sa mga naglilingkod kay Kristo. Tama po ba? Why? Noong time na yon, sinasabi ni Jesus Christ, yung prophet nag-i-exist. Ano pa? Yung mga disciple nag-i-exist. Ngayon, ang gusto niya ipakita rito, naglilingkod sila sa Panginoong Diyos. Pero paano pag dumating siya sa tahanan ninyo? Ano gagawin mo? I-reject mo ba siya? Ngayon, sinasabi naman sa propeta o sa apostol na naglilingkod, tatanggap ka. Kung ni-reject ka sa isang tahanan, okay yun. Hindi naman nawawala sa paningin ng Diyos yung lahat ng ginagawa ng tagapaglingkod. Meaning, kung ako ay naglilingkod sa Panginoong Diyos, ang ibig ko sabihin, tatanggap ako ng mga paglilingkod ko sa ating Panginoon, hindi man ngayon maaaring sa kabilang buhay, sa kalangitan. Tama po ba? Pero ito maganda. Tingnan nyo yung verse 42. Ano sabi dyan? Ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito. Sino yon? Yung binabanggit sa verse 40 and 41. Sino yon? Yung propeta. Sino yon? Yung mga naglilingkod sa Panginoon na sinugo niya. Ang sabi ni Jesus Christ, at ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, ano sabi ng Panginoon? Tingnan niyo po. Sabi niya, tinitiyak ko sa inyo, tatanggap siya ng gantimpala. Tubig lang ang sinabi. Tama ba? Pinainom mo lang ng isang basong tubig. Nagbigay ka lang, hindi naman talaga sa Lord. Ang binigyan mo lang yung naglilingkod sa Kanya. Binainom mo siya ng isang basong tubig. Ano sabi ni Jesus Christ? Hindi ba yan napapansin ng Lord? Malinaw na napapansin niya. At ang sabi ni Jesus Christ, tinitiyak ko sa inyo, tatanggap siya ng gantimpala. Eh, ang gandang painggan na salitang tinitiyak ko. Tama po ba? Hindi niya sinabing, bibigyan ko. Sinabi niya, tinitiyak ko na tatanggap siya ng gantimpala. And that is reward. Amen po ba? So meaning, sa Panginoong Diyos, malinaw po, mga kapatid,
sa aking pagpapatuloy, isang dakilang gantimpala ang ipinangako sa mga pinag-uusig dahil kay Jesus. Iba't ibang uri ng mga korona ang binabanggit sa 2 Timothy chapter 4, verse 8. Kung kayo po ay hindi pa masyadong nakakaalam na after po ng buhay natin dito, when the second coming appear ng ating Panginoong Jesucristo, it will usher to the new heaven and new earth. Ano ibig ko sabihin? Kapag bumalik si Kristo dito, sa kanyang huling pagbabalik, dadalahin niya sa malawakang paghatol ang buong sangkatauhan. At sa paghatol niyang ito, ay ahatulan niya ang mga hindi mananampalataya upang itapon sa impyerno. Doon sa Revelation chapter 21, sa lawang apoy na asupre. Pero in the second coming of Jesus Christ, pagkayari ng pangkalahatang paghatol, ilalagay niya ang kanyang mga anak sa new heaven and new earth. Sa Matthew chapter 21, verse 4. Ngayon, ang tanong doon, meron bang rewarding na mangyayari doon? Meron po. Kaya ngayon, ang gusto natin ipaintindi rito, na sa ating paglilingkod sa Panginoong Diyos, everything na ginagawa natin sa ating Panginoon, tatanggap tayo ng kaukulang gantimpala. Halimbawa, buksan natin na 2 Timothy 4:8. Parang isang halimbawa na gusto kong ipaunawa sa atin ito, ang 2 Timothy chapter 4, verse 8. Now listen, in verse 8. 2 Timothy chapter 4, verse 8. Sa verse 8, ganito ang sabi niya, kakamtam ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagpakita. Nakita nyo? There is a rewarding. Meron pong sinasabi rito, of course alam natin, kahit sa mga company, may mga incentive. Tama po ba? Nagbibigay ng incentive sa company. Tama po ba? Nagbibigay po ng pagkilala sa mga matatalinong mag-aaral sa lahat ng uri ng level ng mga estudyante. Tama po ba? Tayo rito, nung nakaraan ay nag-recognize tayo ng mga mananampalatayang kapatid natin na mapagbigay, naglilingkod sa Panginoong Diyos. Kung totoo ito sa lupa, mas totoo ito sa ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus na magbibigay siya ng mga gantimpala sa kanyang pagbabalik. Tingnan natin ang Pahayag 22:12. Pahayag chapter 22, verse 12. So, sabi ng verse 12 ay ganito, makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Yung gantimpala pong binabanggit dito, hindi ito yung salvation na meron tayo. This is the reward in the new heaven and new earth. Nakuha niyo po ito? May reward po dito. Kaya mga kapatid, when it comes to our salvation, equal po tayo. Tama po ba? When it comes to the rewarding of believers o sa mga anak ng Panginoong Diyos, may pagkakaiba po tayo. Tama po ba? Kung yung pastor nagtsatsaga para maglingkod sa Panginoong Diyos, tapos yung isang Kristiyano ayaw namang maglingkod kay Lord, sa tingin niyo po ba magpareha sila ng reward? No, di ba? Halimbawa, ang isang estudyante, napakasipag ng isang estudyante, yung isa naman, aral, school buko lang, di ba? Sa tingin nyo, sino yung may reward sa kanila? Mga kapatid, it's a matter of our thinking, biblically, sa buhay po natin. One day at a time, lahat tayo mag-a-appear sa ating Panginoong Diyos. And one day, God rewards itong mga bagay na ginagawa natin sa ating Panginoong Diyos. Maaaring marami na Kristiyano na sa ngayon ay pag tinitingnan sila, parang mataas sila. Tama po ba? Maganda yung buhay. Wala po akong problema doon. Just to explain lang po and apply practically. Makikita natin yung ganiri sa kanila, yung buhay nila.
Natutuwa tayo doon. Tama po ba? Pero paano kung hindi ito naglilingkod kay Lord? Tama po ba? Ang sabi ng Biblia, yung taong iyon ang magiging pinakahuli sa kanyang kaharian. Amen po ba? Yun yung gusto natin ipakita rito. One day and time, ang Diyos magbibigay ng reward sa atin. Sa second paragraph, under number 2, nararapat nating ituring na pinakamahalaga ang Panginoong Jesus sa lahat ng bagay. Amen po ba? Kapag si Jesus ang ating kayamanan, ibibigay natin ang ating mga tinatangkilik, ang ating pera, ang ating oras, at ang ating mga talento sa kanyang gawain sa mundong ito. Ang katotohanan, si Lord hindi niya kinukuha ang lahat ng meron tayo. Amen po ba? Si Lord, when it comes to His part, may bahagi siya. Isipin nyo, 6 na araw kayong magtatrabaho. Tama po ba? 6 days sa atin. Subalit ang ikapitong araw ay para sa Panginoong Diyos. Isang araw lang. Kinuha ba ng Lord? Hindi. Tama po ba? Kapag ikaw ay mananampalataya and you have spiritual gifts and talents, sinasabi ba ng Lord sa iyo, gamitin mo lagi sa akin yan, buong 1 linggo? No. Kung talented ka na mag-drawing, kung talented ka, may knowledge ka sa pagtatrabaho mo, saan mo ito ginagamit? Sa work mo. Tama po ba? Pero si Lord, ang gusto niya, bahaginan mo siya para ipaglingkuran mo siya. Tama po ba? When it comes to our possession, especially in money, kinukuha ba ng Lord yung lahat ng pera mo? Yes, if you follow in the principle of tithes, 90% belongs to you. Amen po ba? And the 10% belongs to God. Kinuha ba ng Lord? Hindi, wala siya. Hindi niya kinuha lahat. Saan ang punto natin ngayon dito? Ang point natin ngayon dito, mga kapatid, pagpapatuloy ko, mahalaga ang ating motibasyon para sa ating ginagawa. If your motive ay hindi nakasentro sa karangalan ng ating Panginoong Diyos, hindi mo talaga gagawin yon. Amen po ba? Kasi sinasabi ng 1 Corinthians 10:31 na lahat ng iyong gagawin, gawin mo ito para sa Panginoon. Yun yung gusto niya. Kasi kung mahal mo yung Diyos, manghihinayang ka ba na paglingkuran mo siya sa buhay mo? Saan ka nakakita ng nagmamahal pero nanghihinayang? Meron bang ganon? Meron bang nagmahal na nanghihinayang? Pagka nga nagliligawan lahat na lang gustong ibigay, pati buwan Tama po ba? Tama po ba? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka nagbibigay. Amen po ba? Pero posibleng makapagbigay ka, pero hindi ka rin nagmamahal. Tama po ba? Pero sa Panginoong Diyos, ang gusto niya, whatever you do in deeds and word, do it for His glory. And that is our motivation. Kaya naman, ang gusto ipakita sa atin ngayon dito sa aking pagpapatuloy, hinihimok tayo ni Pablo. Ang mga lingkod na, ang Diyos ay walang hanggang gantimpala para sa naglilingkod kay Kristo. Ano sabi niya sa Colossians 3:23 and 24? Now listen, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo ang pagkakalooban niya kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So meron bang gantimpala na naghihintay? Yes. Ito'y prinsipyo. When you give God today, ano sabi ng Matthew 6:33? Pamilyar kayo daw. If you seek ye first the kingdom of God and His righteousness, ano yung kasunod? Malinaw po. Tama po ba? When you give your 10% as your tithes to the Lord, ano yung sabi niya in Malakay? Kundi bubuksan ko ang durungawan ng langit. At ibuhos ang masaganang pagpapala. Everything we give to the Lord, there is corresponding na pagbibigay ang Diyos para sa atin.
Amen po ba? So, yun yung gusto natin ipakita. Now, sa pagpapatuloy ko, kung namumuhay tayo ng may pagsasakripisyo para kay Jesus, o naglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng paglilingkod sa katawan ni Kristo sa ating iglesia, nag-i-impact tayo ng kayamanan sa langit. Amen po ba? Ang punto ni Jesus Christ, anumang ginagawa mo ngayon dito sa lupa, para sa Kanyang kaharian, para sa Kanyang ministry, para sa Kanyang iglesia, ginagawa mo ito na nag-iimpok ka because everything na binibigay mo kay Lord, pinaglilingkod mo sa Panginoon, ay naka-record sa kalangitan. Amen po ba? Sometimes hindi tayo nare-recognize dito sa lupa. Amen? Pero si Lord, every things na ginagawa natin sa Kanya, ay nanonotice niya ito. Yung pag-upo niyo na yan, alam ng Lord yan. One day, makikita natin ito, di ba, nung araw, yung uso pa yung pasine, di ba? Meron dong palabas na yung lahat ng ginagawa natin, parang illustration, pinapakita sa atin dun sa langit. Napansin nyo? And that is true. Why? Because of Hebrew chapter 4. Ano sabi niya ron? Walang maitatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit. Mga kapatid, sa aking pagpapatuloy, eto lang yung gusto natin ipakita. Kahit na tila maliliit na gawain ng paglilingkod, ay hindi maaaring hindi mapansin ng Diyos. Nakita niyo? Lahat ng paglilingkod natin, napapansin ng Diyos. Sabi ng Mateo 10:42, binasa natin ito. Ano sabi niya? Sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil sa siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng ganting pala. Nakapansin niyo? Sa atin, ano ba yung tubig? Tama po ba? Paggawa mo ito para kay Kristo, paano pag, kuwari, sa usapin ng mga naglilingkod sa Lord, pagpunta sa bahay, kunwari lang po, pinainom mo ng tubig, sabi ni Lord, may gantimpala. Paano kung pinainom mo pa ng kape? Kasi tubig lang sabi pinainom mo pa ng kape. Nilagyan mo pa ng tinapay. May palaman pa. Simple ng gustong ipadating sa atin ng Lord. Tama po ba? Umuwi ka. Kinamayan mo si sister, si brother. Pag uwi mo, inikita ka pang 100. Sa tingin mo, ano yung mararamdaman mo doon? Kasi napaka-plain ng teaching ni Jesus. Ano sabi niya? Tubig lang Tama po ba? Paano pa kung ginawa mo ito para kay Kristo dahil ito ay ginagawa mo para sa Kanya and binigay mo yung pinaka-the best na meron ka. I tell you the truth, walang masasayang sa ginawa natin sa paglilingkod. Kaya, Kristiyano na tayong lahat, pagbutihin na natin ang paglilingkod natin kay Lord. Amen po ba? Mananampalataya na tayo sa Panginoon, ibigay na natin yung hinihingi ng Diyos para sa atin. Why? Sapagkat habang dumadaang ang panahon, maaaring hindi na nating magawa yung gustong ipagawa ng Diyos sa atin niya. Tama po ba? Yung paglilingkod, pag sinabi ng Lord maglingkod ka na sa Kanya. Ano ba sabi ng Mangaral chapter 12? Alalahanin mo ang Diyos na lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kalakasan. Bago magbungi ang iyong ngipin, nabungi na yung ngipin ko. Tama po ba? Bago manghina ang iyong mga tuhod, bago lumago ang iyong mata, bago ka mawalan ng pandinig, bago pumuti ang iyong mga buhok, bago ka mawalan ng gana sa iyong minamahal, alalahanin mo siya bago manumbalik ang iyong katawan lupa sa lupa at magbalik ang kaluluwa nito sa Diyos na may bigay nito. Tama po ba? Kasi yung pinagagawa ng Diyos ngayon sa iyo, pag hindi mo ginawa yan, hindi mo na kayang gawin yan sa mga susunod. Amen po ba? Dapat, we need to give our best for the Lord. Amen? Kailangan na nating ibigay ang mga gustong ipabigay ng Lord sa atin. Kailangan na nating not only materially and financially, but also our strength, wisdom, talent, gifts na meron tayo. We should give all of this
sa ating Panginoong Diyos. Number 3. Quickly, tutulinan ko na po. Pangatlo, paano tayo makapag-iimpok ng kayamanan sa langit? Pangatlo, sa pamamagitan ng paggamit mo ng mga espiritual na kaloob at talento sa paglilingkod kay Kristo at sa ating church. Ang ilan na may nakikitang mga kaloob, yan mo nga sinasabi sa 1 Corinthians chapter 12. Tulad ng pagtuturo, pag-awit, pagtugtog ng instrumentong pangmusikal, ay maaaring matuksong gamitin ang kanilang kaloob para sa kanilang sariling kaluwalhatian. Pwede pala yun. Nagagawin mo, itong mga bagay na ito, makapagtuturo ka, magaling ka sa instrumento, nagbibigay ka, na yung motive mo, hindi yun yung motive ng Lord. Na ang gusto mo, makita ng tao para maluwalhati ka. Binabalaan tayo. Ang mga taong gumagamit ng kanilang mga talento o espiritual na mga kaloob upang makuha ang papuri ng tao kaysa sa paghahanap ng kaluwalhatian ng Diyos, ay tumatanggap na ng kabayaran nila ng buo dito at ngayon. Ang palakpakan ng mga tao ay gantimpala ng mga Pariseyo. Alam niyo po ba, kapag ang gusto natin, gumagawa tayo para mapansin lang tayo, nagbibigay tayo sa gawain ng Lord dahil gusto nating magpa-impress sa mga taong nakapaligid sa atin. At sinasabi mo na mas magaling ako sa'yo, na maaari natin sabihin, mas marami akong nabibigay sa'yo, na ganito yung ginagawa natin. This is the character of unregenerated Pharisees and Sadducees. Tawa niyo? That's why Jesus Christ warned us na huwag tayong magkaroon ng puso ng ganito. Na gusto niyang ipakita sa atin na everything na gagawin natin, we want to glorify God sa buhay natin. Amen po ba? Kasi ganun yan eh. Kapag ang gusto mo, mapasaya mo yung Panginoon. Kapag ang gusto mo, nakangiti ang Lord sa'yo, gagawin mo yon para sa Kanya. At kapag yon yung nasa puso mo, wala kang agam-agam na ibigay at gawin ang lahat ng ito. Kahit mapansin man tayo o hindi. Amen po ba? Kayo po, pag nagbibigay po kayo dito, hindi mo po alam ng katabi nyo kung magkano yung binigay na nakalagay sa sobre natin. Tama po ba? Si Lord po ang nakakaalam noon. Pero meron pa pong nakakaalam noon. Hindi po ako. Yung dalawa po na yan. Dahil nililista. Amen po ba? Hindi po naglilista para i-count kayo, kundi naglilista for keeping in the church na makita natin kung yung orderliness, kung pagkano yung pumapasok, magkano yung gagamitin natin sa ministry natin. Ako, kapag ka po pa piniprint ko to, nakikita nyo ako nagpiprint? Pag pa po nag-aaral ako sa ginagawa ko, nakikita nyo po ba ako nag-aaral? Hindi po. Pero bakit mo, pastor, kailangan gawin yan? Because of the Lord. Amen? Bakit kailangan mong gawin na mag-aral? Para ilagay mo dyan. Kasi ginagawa ko ito, unang-una, kay Lord. Amen? Bakit ko ito ginagawa? Lord, gusto kitang maluwalhati. At yung pinaka gusto ng Panginoong Diyos, matuto yung makikinig ng inyong mga salita. Amen po ba? Yun ang pinaka magandang layunin ng ating puso. Kapatid, ang palakpakan ng mga tao ay ang gantimpala ng mga Pariseyo. Gayunman, bakit tayo dapat gumawa para sa makasanlibutang papuri kung maaari tayong magkaroon ng higit pa sa langit? Amen po ba? Siyempre, of course, hindi po natin kontrolado. Kung yung isang tao, nagpapaawit ka dito sa harapan, namamangha at nagagandahan sa boses mo. Pero tama yung puso mo, hindi mo na problema yon. Problema na nang humahanga sa iyo. Tama po ba? Tama po ba? Kung nakikita ng tao na magaling ka, hindi mo problema yon. Kasi tama ang puso mo. Ibig sabihin nun, ang tao ay nabe-bless sa ginagawa mong paglilingkod sa Kanya. Yan ang sinasabi ng Matthew chapter 5, na lumiliwanag ang iyong mga gawa sa mga taong nakapaligid sa iyo. At ang bunga nun, upang luwalhatiin ang iyong Diyos, Amang nasa langit. Hindi ako, hindi sila, hindi tayo, kundi ang Diyos. Mga kapatid, tapat ang Panginoon. Nagagantipalaan tayo sa panlilingkod natin sa Kanya. Sabi ng Hebrew chapter 6 verse 10, hindi po kalilimutan ng Diyos
ang mga ginagawa nating paglilingkod sa Kanya. Sige, para makita ho natin, maganda po kasi ito yung Hebrew 6:10. Ano sabi ng Hebrew 6:10? Ang sabi ho niya dito sa Hebrew 6:10, sabi ho ay ganito, makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita hanggang ngayon ay ipinapakita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. Nakakalimutan ba ng Lord? Hindi. Hindi mo nakakalimutan ng Lord ang paglilingkod nyo sa Kanya. Maaaring magkakaiba ang ating mga ministeryo o ministry, ngunit isa ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Sabi ng 1 Corinthians 3:8, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang. At ang bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanya pagsisikap. Nako nyo? Kung nagbibigay ka kay Lord, naglilingkod ka sa Kanya. Tama po ba? Kung nagpapaawit ka kay Lord, naglilingkod ka sa Kanya. Naglilinis ka sa church, naglilingkod ka sa Kanya. Lahat ng gagawin natin, iba-iba ang paraan ng paglilingkod natin. Pero, ang Diyos alam niya kung paano niya tayo i-reward. Tama nyo? Kaya nga, minsan naiisip ko, humihingi ka kay Lord ng pagpapala, pero ang tanong, binibigyan mo ba yung Lord ng mga pagpapalang dumating sa iyo? Kung wari ang isang tao, lagi mong hinihingan, hindi ka nagpapasalamat, walang gratitude, walang mga tangible expression ng iyong pagpapasalamat, alam niya, sa susunod, parang wala na siyang desire na tumulong sa iyo. Kasi alam niya, because the principle is give and take. Take and give. Amen po ba? That is the principle. Kaya minsan, sasabihin natin, but Lord, di mo tinugon yung prayer ko? Ang tanong natin dito, tapat ka ba sa mga gustong sabihin ng Lord sa iyo? Kaya hindi rin nagbibigay ang Diyos. Tama po ba? Kasi sa Panginoon, when we follow and obey God, meron siyang reward. Pero kapag hindi natin siya sinunod, ano sabi ng Biblia? Hindi kanya pagpapalain. That is the principle of the Word of God. Amen? Kaya nga sabi, the more you sow, the more you reap. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Tanong, may tinanim ka ba kay Lord? Wala. Isipin niyo po, kung ang pag-uusap po natin ngayon, eto, ay ang pag-iimpo ng kayamanan sa langit. Katulad ng ginagawa natin dito ngayon. Isipin niyo lang po, ano na ang inimpok natin sa Panginoon? Kung ano susulat natin, Lord, ito bang mula January, February, March, ano na nga po ba yung ginawa ko? Yung paglilingkod ko sa iyo, yung stewardship ko sa mga pagpapalang pinansyal na binigay mo sa akin. Magkaroon kayo ng inventory sa sarili ninyo. Ano na yung ginawa mo? Hello? Minsan po, nag-iisip ako ng gano'n eh. Lord, parang kulang pa rin. Sayang, hindi ko nagawa, Lord, yung pinapagawa mo na yun. Di ba? Sino rito ang nag-iipon na hindi niya alam kung magkano na naiipon niya? Meron po bang gano'n? Wala, ano? Lahat alam. In the same way, kung tayo ay magsisiyasat sa buhay natin ngayon, ng paglilingkod natin sa Kanya, ng mga pagbibigay natin para sa Kanya, anong meron na naibigay na tayo sa Panginoon Diyos? Kapatid, the good news is, it's not too late. Amen po ba? Ito ay panahon ng pagsisimula na yung puso natin ay i-align natin kay Kristo sa Kanyang salita at banal na Espiritu. At naniniwala ako na kapag nagsimula tayo ngayon, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. Lastly, number 4. Paano ka makapag-iimpok ng kayamanan sa langit, number 4, sa pamamagitan ng pagmamahal mo kay Kristo at sa Kanyang iglesia? Mas mahal ng, ito yung isang senaryo sa Matthew 19:16-30. Alam niyo to. Dito pinakikita na mas mahal ng mayamang binata ang kanyang pera kaysa sa Diyos. Ito po yon. Isang katotohanan itinuturo ni Jesus. Ang issue ay hindi sa yaman ng binata, kundi itinuturing niya o ng lalaking mayaman na mas mahalaga ang kanyang kayamanan at hindi itinuturing na mahalaga
ang mga bagay na maaari niyang makamtan kay Kristo. Sinabi ni Jesus sa lalaki na ipagbili ang kanyang mga ari-arian at ipipigay sa mga dukha. Nasa talatang 21 yan, ang sabi ron, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Kasi ang sabi ng lalaki, no, sinabi ni Jesus Christ, nasunod mo na bang itong utos na ito? Ano sabi ng lalaki? Mula pa po nung bata, sinunod ko na yan eh. Di po ba? Pero para itest siya ng Lord, kung totoo ba na sinusunod niya yung kautosan, simple lang ang sinabi ng Lord. Dahil napakayaman ng binata na ito, ang sabi niya, ibenta mo kaya ang lahat ng iyong ari-arian. To test yung kanyang totoong pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Mapag-test si Lord eh. Tingnan nyo, si Abraham, tines ba? Sino pinahandog? Oh, nagtitest ang Lord. Tama po ba? Si Job, nagtines ba? Tines. Kaya minsan, baka tinetest na tayo ni Lord. Tama po ba? So, tines niya ngayon, sinubok niya itong lalaking mayaman na ito. Sabi niya, kung ibig mong maging ganap, kasi sabi niya, ganap na ako, sinusunod ko na yung kautusan mo na yan eh. Sabi niya kay Jesus, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga hirap at magkakaroon ka ng ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Napansin niyo yun? Tinetest ni Lord, sino yung mas mahalaga sa'yo? Ako o yung kayamanan mo? Ngayon, tingnan niyo. Sa pagpapatuloy, ang sabi rito, pinili ng lalaking mayaman ang kayamanan ng mundong ito. Kaya hindi siya nag-ipon ng kayamanan sa langit. Ayaw niyang gawin si Jesus na kanyang kayamanan. Napakareligyoso ng binata. Ngunit inilantad ni Jesus ang kasakiman ng kanyang puso. Nakita niyo? Sometimes, yun yung binabanggit ko sa inyo. Lord, kaya kong sumamba. Lord, kaya kong pumunta sa church. Pero Lord, hindi ko kayang ibigay yung para sa'yo. Tama po ba? Kaya natin gawin yun. Pupunta tayo sa church para sumamba. Kaya natin gawin yun eh. Pero paano? Kasama sa pagsamba yung command ni Lord na maglaan tayo sa unang araw ng Sanlinggo. Di po ba? Para magbigay kay Lord, kaya ba nating ibigay yung para kay Lord? Praise the Lord kung kaya natin yan. Pero in reality, kaya nating sambahin ng Lord. Pero hindi natin kayang sundin na maghandog tayo ng totoong para sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Pwede sabihin mo, Lord, kaya ko pong maglingkod sa iyo. Pero, hindi ko po kayang ipaglingkod yung pera ko. Pero hindi ko kayang ipaglingkod yung material na bagay na meron ako. Pwede pong mangyari sa buhay natin. Pero kung ang prinsipyo na ito ay mananatili sa ating puso, ilalantad ng Lord na yung puso natin ay hindi nakaangkala ng pagmamahal sa Panginoong Diyos na mataas kaysa sa mga bagay na nakapailalim lamang sa pagiging Panginoon na Jesus sa ating mga buhay. Amen po ba? Maraming Kristiyano po na ganon. Sana wala naman siguro sa atin. Yun yung puso natin. Lord, kaya ko sumamba. Pero kahit na dumating yung 20,000 o 50,000, 100,000 sa akin ngayon, kaya ko lang ibigay sa iyo yung pagsamba ko at maglalagay lang ako ng 100 sa iyong gawain. Just to think itong mga bagay na, di ba napaka-unfair po? Tama po ba? Mga kapatid, ang lalaking mayaman, yun yung puso niya. Ang nangyari sa kanya, kapatid, ayaw niyang gawin si Jesus na kanyang kayamanan. Napaka-religyoso ng binata. Ngunit ilalantad ni Jesus ang kasakiman ng kanyang puso. Bakit po? When you are not giving to the Lord properly, ang sabi ng Malakyas ay ninanakawan natin siya. Binabalaan po tayo na huwag iwala ang ating buong gantimpala sa pamamagitan sa pagsunod sa mga huwad na guro o sa mga huwad na aral. Ang punto ko de vista rito, kung ang prinsipyo mo, okay lang kay Lord na hindi ka magbigay sa Kanya, that is false teaching. Amen po ba? Hello? Kung sinabi mo, okay lang kay Lord na binless niya ako ngayon.
ng 10,000, okay lang kay Lord, bibigay ko 100. That is false principle and teaching. Why? Because in the principle of offering, napakaliwanag po and tithes. Amen po ba? If God give you, 6 days, ano yung prinsipyo ng Bible? Magbigay ka sa Kanya ng isang araw para sambahin mo siya. Yun ang gusto ipakita ngayon dito. So kapatid, sometimes, kailangan nating i-reevaluate ang ating prinsipyo ng pagiging good steward. Kasi we have a principle sa buhay natin na salungat po sa prinsipyo ng Biblia. Na sinasabi natin, it's okay for the Lord na gawin ko ito, but in fact, kapag kasinuri mo ang Bible, hindi yun okay para kay Lord. Amen po ba? Malinaw po dapat yon. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na nagtitiwala tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Sa ganitong paraan, nakikilala natin ang mga maling aral at prinsipyo kapag naririnig natin ito. Kasi ang totoo dyan, kung ano yung ginagawa natin, yun po yung aral na meron tayo. Kapag madamot ka kay Lord, ang ibig sabihin po nun, may aral ka na natanggap na dapat mong pagdamutan si Lord. Amen po ba? Kapag ayaw mo magbigay ng araw sa Panginoong Diyos, at kung kailan mo lang din naman gusto, yun din po ay prinsipyo na meron kang natanggap na maling aral. And we should correct itong mga bagay na ito. Ang mga kayamanan na naghihintay sa mga anak ng Diyos ay higit sa anumang problema. Abala o pag-uusig na maaari nating harapin bilang mga anak at lingkod ni Kristo. Romans 8:18. Maaari nating paglingkuran ang Panginoon ng buong puso. Ang Diyos ay mag-iingat sa ating pananampalataya at ang kanyang gantimpala ay magiging sagana sa kanyang kagandahang loob. Sabi po ng 1 Corinthians 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyo, hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Alam ni Lord yon na yung pagpunta mo ngayon dito, meron kang sinakripisyo, pero gusto mo siyang unahin. Amen? Nagbigay ka kay Lord dahil gusto mo siyang mahalin at i-express yung halagang binibigay mo sa Kanya. Alam ni Lord yon na dapat pwede mo nang kuhanin yung para ipambili mo ng ganito, pero hindi mo kinuha. Kasi alam ni Lord yung lahat ng ginagawa natin. Mga kapatid, malinaw po sa ating pag-aaral sa umagang ito na tayo gusto nating mag-impok ng mga bagay sa mundong ito, hindi man sa atin, sa future ng ating mga mahal sa buhay. Amen po ba? Hindi po masama yun. Nag-iimpok ka ng knowledge and wisdom sa pamamagitan ng pag-aaral mo. Nag-iimpok ka ng ganitong mga bagay for the near future, magiging secure ka. Pero one thing na dapat nating intindihin, gusto ng Lord, mag-impok tayo ng kayamanan sa Kanya doon sa kalangitan, katulad ng ginagawa natin ngayon dito sa Kanyang gawain at kaharian dito sa lupa. Kapatid, paano ka makapag-impok ng mga kayamanan sa langit? Una, sa pamamagitan ng pagsunod mo sa utos ni Kristo. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagkilala mo na may gantimpala sa iyo si Kristo. Pangatlo, sa pamamagitan ng paggamit mo ng mga spiritual na kaloob at talento sa paglilingkod kay Kristo at sa ating church. And lastly, pang-apat, sa pamamagitan ng pagmamahal mo kay Kristo at sa Kanyang iglesia. Kapatid, mag-impok ka ng kayamanan sa langit. Panginoon, maraming salamat sa mga salita niyo na aming natanggap. Salamat, binibigyan niyo po ako ng courage upang patuloy na ang salita niyo ay maipaliwanag sa mga kapatiran sa inyong iglesyang ito. Gusto niyo na ma-experience namin ang kapangyarihan at mga pangako ng inyong mga salita sa pamamagitan ng mga naaaral at natututunan namin na pagsunod sa inyo. Panginoon, our part, sa inyong kaharian, una sa lahat, maging mabuting katiwala kami sa lahat ng mga ibinibigay niyo sa amin. At ang pinaka-principle nito and motivation sa puso namin, na whatever we do in deeds and word, we will do it for your glory alone, O God. And we want to use ourselves, Panginoon,
para po sa layunin ng mga pagpapala na ibinibigay niyo sa amin. Ito man ay kalakasan ng katawan, ito man ay karunungan ng talento at mga kaloob. Ito man po, Panginoon, ay mga material blessings. Ito man, Panginoon, ay mga financial blessings. Lord, everything we have, we want to use for your glory and to your honor. And I pray, Lord, na sa umagang ito, ano man po mga prinsipyo na nasa puso namin, na hindi naka-align sa inyong mga salita, tulungan nyo na ipasakop namin ang aming mga sarili. Magkaroon po kami ngayon ng realization sa aming mga sarili. When it comes to our topic, Lord, na kailangan naming mag-impok ng kayamanan sa langit. Pag sinuri namin ang aming mga sarili ngayon, Lord, sana turuan nyo at ma-realize namin kapag iniisip namin, Lord, ano na nga po ba ang naging bahagi ko at ginawa ko ng pag-iimpok, paglilingkod, pagbibigay sa inyong gawain? Lord, it's not too late. Alam namin kung bakit nyo kami tinuruan lahat ngayon dito. Dahil gusto ninyo, lahat kami ay makaranas ng kalayaan sa anumang maling paniniwala when it comes to stewardship, O God. At ang nais ninyo ay masunod namin ang inyong kalooban sa aming mga buhay, hindi dahil sa turo ng sino man sa amin, kundi sa turo at authority ng inyong salita na aming matanggap. May you continue to bless us, Lord, as we continue to apply all of this principle coming from your words, O God, sa buhay po naming lahat. At wala pong nasasayang na paglilingkod, walang nasasayang na pagkakaloob, walang sayang na pagbibigay ng oras, walang sayang na ginagawa namin para sa inyo. Lahat ng gagawin namin, nanonotice niyo po ito. Kaya maraming salamat. And this is the principle ng buhay namin kung nais po namin na maranasan ang inyong pagpapala sa aming mga buhay. Always seeking you, O God, sa buhay naming lahat. Lord, narito rin kami bilang response namin sa pag-aaral namin. Sorry, patawarin niyo po kami kung hindi po namin nasunod ang inyong mga salitang ito sa nakaraang pamumuhay namin. Sorry, Lord, patawad, Panginoon, kung naging hindi kami mag-generous sa oras na meron kami para sa inyo. Sorry, Lord, kung hindi kami naglaan ng oras na paglingkuran ka sa lakas at talento na meron kami. Sorry, Lord, kung pinagdamutan ka namin na dapat kaming magbigay sa inyo ng tama. Sorry, Lord, sa lahat ng aming mga pagkukulang. At ngayon, ang aming dalangin, tutulungan nyo kami na magsimula, gawin at gampanin ang aming mga natutunan sa umagang ito. Ang prayer ko, ang pagpapala ay sumagana sa aming lahat. This is our prayer in Christ's name. Everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos.